Okay po, magandang hapon po sa bawat isa. Hmm. Okay po, sige po. Start po tayo sa ating afternoon worship service po. Awitin po natin ang ating unang kanta, Papurihan ng Diyos. Sa mga nasa kanya-kanyang tahanan, sa kanyang mga bahay, lalabas po sa screen nyo ang mga awitin po natin ating kakantahin. Tayo po kayong lahat. Awitin po natin to ng sabay-sabay. Papurihan ang Diyos. Sige po, awitin po natin on the first verse now. Ready, sing. Wait lang po. To God be the glory, Pastor. Ang Diyos ay papurihan, di ba yan? Ating sambahin at papurihin ang Diyos, di ba yan? Pastor. Okay na. Sige po, awitin po natin. Papurihan ng Diyos. Dahil wala po tayong taga-piano, awitin po natin ito ng akapela. Sabayan niyo po ako sa mga nanonood dyan sa mga tahanan. Awitin po natin. Ating ready, sing. Ating sambahin at purihin ang Diyos dahil isinugo ang mananakop. Ang buhay niya'y kusang inialay, pinto ng langit sa ating binuksan. Papurihan ng Diyos, tinig niya'y patunay. Papurihan ng Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sa Ama't sa alan ni Kristo, yamang sasalay, pinubos niya tayo. Tanging ang dugo ni Kristo ang lunas, sasalang sa atin ay nagpahamak. Ang bawat mananali ang taimtim, patawad ang Diyos tunay nakakamtin. Pupurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Last verse. Bawat kaloob niya dakilang tunay, lalo na ang dulot na kaligtasan. Ligayang ganap ang matatamasa kung si Kristo ay ating nang makita. Purisahan ng Diyos At sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Okay po, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, Diyos na nasa langit, sa pangalan ni Jesus, kami po'y lumalapit sa inyo, Panginoon, ng inyong kahabagan, patnubay, paggabay sa pananambahan namin sa inyo, O Diyos. Ikaw ang mapapurihan, maluwalhati, may taas aming mga buhay, sa kalagitnaan aming pananambahan sa inyo, Panginoon.
At naway Panginoon, yung mga salita, mas lalo po namin maunawaan, may sa buhay, higit sa lahat. At ito'y maitanim sa aming puso't isipan, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, at patawad sa anumang pagkukulang at pagkakasala, O Diyos. At naway i-bless niyo po ang aming tagapagsalita, si Pastor Doy, sa kanyang mensahe na ihatid sa amin. Salamat po sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, awit pa po tayo isang awitin. O kay tamis ng nakay Jesus. Sige po, kung nakita nyo na sa screen nyo, abitin po natin to. O kay tamis, ready, sing. O kay tamis ng... Okay. Okay, tamis ng... Abitin po natin, ready, sing. Okay, tamis ng nakay Jesus. Ako ngayon ay anak na ng Diyos. Ang aking langit sa akin ay binuksan. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuring walang humpay. Si Jesucristong Panginoon, dinadakila sa maghapon. Nang kay Jesus ay magpasakop, pangitain ko'y nagbuhat sa Diyos, mga anghel na nagbabantay, kaya sunan Diyos na mapagmahal. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuring walang humpay. Si Jesucristong Panginoon, dinadakila sa maghapon. Last verse. Payapang buhay ay nakamtan, nang si Jesus ay pagtiwalaan. Dalangin ko ay mataimtim, naghihintay na siya'y dumating. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuring walang humpay. Si Jesucristong Panginoon, dinadakila sa maghapon. Amen po. Tawag po si Pastor Day sa mga announcement. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. It's good to see you all. At sa hapong ito, ang announcement natin, Lord willing, last week ng August, magkakaroon po tayo ng ating banal na hapunan. No? Actually, magaganap yun, morning supper. Morning Lord breakfast ang mangyayari. No? Agahan na tinatawag nating pagpapartake natin, no? Tinatawag nating banal na hapunan. Isasagawa natin yan sa sa tinatawag nating katapusan ng August. Kaya sa umaga, 2 po gagawin natin yan at 1 po sa hapon sa ating service. Well, ganun din sa ating mga kapatid na sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng live streaming na ito. Umaasa po ako na naway bumuti sa mga hinaharap ang ating kalagayan ng sa gayon, magawa po nating makapanambahan na. Alam ko yung iba sa atin, tawag rito, may pre-existent health issues sila sa katawan at iniintindi po natin yun. No? Umaasa po tayo na
ang Panginoong Diyos ang siyang magbigay ng biyaya sa inyo. So, na dumating yung panahon na makadalo po kayo rito. Marami rin tayo senior citizen na sa kanilang mga tahanan ngayon. Nagla-live stream na lang. And I hope and pray that magkaroon na ng vaccine at yung vaccine na yan makatulong sa atin sa pagprotekta. Well, Lord willing, next week, makakabili po tayo ng air purifier para sa ating church na magagamit natin dahil stored air nga po tayo rito dahil naka-aircon tayo. So, somehow makakatulong yun para malinis yung ating yung hangin dito. Sinisikap naman po natin kada pagkatapos ng service, binubuksan natin yung mga bintana at yung bintana at yung malaking pintuan natin para magpalabas tayo ng hangin. And then, makapag-spray ng Lysol. And then, malinis yung mga upuan. Pagkatapos po niyan, saka ulit tayong magpapa-aircon dito para makapagsimula ulit ng service. So, ganun po, yung mga preventive measures natin. Meron tayong face mask, meron tayong face shield. At talagang sobra layo natin dito. Yung mga nakaupo ngayon, tatlong metro yata layo sa akin . So, halayo talaga. Pero ganoon pa man, hindi po mapipigilan ng ang ating pagsamba, At ako'y naniniwala, mahalaga po itong dapat isagawa natin bilang mga magkakapatid sa pananampalataya. Wednesday night, if you're available, please do come. I'm inviting you to join us this coming Wednesday sa ating sama-samang pananalangin at sama-samang pakikinig din ng salita ng Diyos. Umaasa po ako, sa tulong ng Panginoong Diyos na lipas na ang bagyo niyan at this coming Wednesday may sasagawa. Magla-live stream pa rin po tayo niyan ng Wednesday. May sasagawa pa rin po natin yung ating sama-samang pananambahan. Okay? So yun lamang po ang announcement natin. Kaninang umaga, meron po tayong bisita. It's a blessing. We have a returning visitor and also we have another visitor to come to join us in our worship in the morning. At marami rin pong nakapunta, lalo na yung mga diakono natin na andito nung umaga. At ngayong hapon, of course, yung mga kapatid natin, I hope may mga dumating pa nating mga kapatid na magpupuntahan ngayong hapon. Okay, tatawagin ko muli si Erwin para makapagpaawit at pagkatapos ng pagpapaawit ay magkakaroon tayo ng Bible reading. And then after Bible reading, magpaawit ulit si Erwin and then we will proceed with the message this afternoon. Okay? Marami pong salamat. Win? Sige po. Awit po tayo. Awitin po natin, ligaya ng buhay na lang. Maaari po na, parang kamustahan na lang din po ang gawin po natin. Awitin po natin, ligaya ng buhay. Awitin po natin ng 2 beses. Sa mga nasa tahanan, sabayan niyo po kami kung alam niyo po yung mga. Awitin po natin, ligaya ng buhay. Ready, sing. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Sige po, tawagin natin si Brother Diyos sa babasa ng salita ng Diyos. First John 5, verse 1 to 5. At buksan po natin ang ating mga Bible sa unang aklat ni First John chapter 5, verse 1 to 5. Babasahin ko po sa Filipino. Nakita na po. So, magsimula na po tayo. Ang sino mang sumampalataya na si Jesus ang Mesiyas, ang kanyang kapanganakan ay mula sa Diyos. Ang sino mang umiibig sa kanya na pinagmulan ng kapanganakan ay umiibig din naman
sa kanya na pinanganak niya. Sa pamamagitan nito ay nalalaman natin na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kung iniibig natin ang Diyos at sinusunod ang kanyang mga utos. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Tuparin natin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Dahil ang sino man na ang kapanganakan ay mula sa Diyos ay nagtatagumpay sa sanlibutan at ito ang pagtatagumpay ng dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay sa sanlibutan? Hindi ba ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos? Manalangin po tayo mga kapatid. Let us pray. Mahabaging Diyos naming nasa langit, ikaw na buhay at makapangyarihang Diyos. Salamat sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin na meron kami oportunidad sa hapong ito na sama-sama muling makapag-aral ng iyong salita. Salamat sa pagpupursige at pagsusumikap ng mga kapatid na sa ganitong paraan, Panginoon, ay magawa pa rin nila makadalo ng pananambahan, makapiling namin, at matatag kami sa aming pananampalataya. Dalangin ko, buksan mo po ang puso't isipan ng bawat isa sa mga katotohanan ng aming pag-aaralan ngayong hapon. Higit sa lahat, O Diyos Ama, nais namin malalahati ang bugtong na anak na si Jesucristo na siya naming Mesiyas, siya naming Kristo, siya naming manunubo sa tagapagligtas. Tulungan mo po ang mga pamilya naming mga kapatid sa pananampalataya, maging ang mga tagapagtangkilik ng mga kapatid na nanonood ng live streaming na ito ngayong hapon. Ang dalangin ko, makapaghatid nawa kami ng kalulatian, O Diyos, sa iyo. Patnubayan mo ang bawat isa, ipaunawa mo mga katotohanan ito sa amin. Salamat po sa pribilehiyong makapagtipon muli ngayong hapon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Marami pong salamat. Maupo po tayong lahat, mga kapatid. Let's sit. Okay. Sa hapong pong ito, narinig po natin yung nabasa po, nakita po natin yung binasa ni Brother Jos at yun po ang ating tatalakayin sa hapong ito, no? Mapagtagumpay na pananampalataya. Diyan po iikot ang aking mensahe, inyo pong pakinggan. Ito pong mensaheng ito ay matutulad rin doon sa mensahe ko sa umaga sapagkat may hahatiin ko po ito sa dalawa, no? Bagamat ang points lang po natin dito ay 2 punto lamang, pero nais ko po makita ninyo na yung ikalawang punto kasi may subpoint po yun na 3 subpoints na napakahalaga na dapat nating makita. Ang unang punto na nais ko pong makita ninyo sa binasa kanina ay yung katotohanan, ang nananampalatayang si Jesus, ang Mesiyas, ay may kapanganakang mula sa Diyos, no? Ang nananampalataya na si Jesus, ang Mesiyas, ay may kapanganakang mula sa Diyos. Unang 1:5, anong sabi rito? Ang sino mang sumasampalataya na si Kristo ang Mesiyas, ang kanyang kapanganakan ay mula sa Diyos. Ibig sabihin, kapag ang isang tao, ang isang Hudyo, nung kapanahonan na yon, ay nanalig na si Kristo ang Mesiyas, no? Ang kapanganakan niya ay mula sa Diyos. Siya po ay born again. Yung kapanganakan mula sa Diyos, ang ibig po sabihin nun, kapanganakang muli or ipinanganak sa pamilya ng Diyos. Alam niyo, hindi madali sa isang Hudyo, mga minamahal, ang kilalanin mo si Kristo na Mesiyas. Actually, si Apostol Pablo sa tinagal-tagal ng panahon, alam niya si Jesucristo ay isang mapagpanggap at ang mga tagasunod niya ay sumusunod sa hindi totoong Kristo, kaya ganoon lamang ang kanyang pag-uusig. Pero nung nagpakilala si Jesucristo sa kanya na siya ang tunay na Mesiyas, siya ang anak ng Diyos, siya ang Diyos na nagkatawang tao, makikita na lang natin, no? Ang napakalaking tinatawag nating pagsunod, pagpipitagan ni Apostol Pablo sa kanya. Well, dito nais kong makita ninyo, napakalagang makilala si Kristo. Ang ibig po sabihin ng Mesiyas, nilangisan, anointed one, no? Sa Lumang Tipan kasi, may 3 office na nilalangisan doon. Yung office ng king, yung office ng prophet, at office ng priest. At yung 3 na yan, tinataglay ng ating Panginoong Kristo yan. Jesus Christ is a prophet, Jesus Christ is the King of Kings, and Jesus Christ is what? He's Lord, no? At prophet, king, and priest. He's high priest of our soul. At dapat din natin makita, sa lahat ng nanampalataya sa Kanya, kinilala siya bilang tagapagligtas, ang kanilang kapanganakan ay mula sa Diyos. Or ipinanganak sila
sa pamilya ng Diyos. Matthew 16:16. Ito, napakaganda talatang ito, sapagkat sa Matthew 16:16, sumagot si Simon Pedro, ikaw ang Mesiyas, ang anak ng buhay na Diyos. Dito sa passage nito, actually, tinanong ni Jesucristo kung anong pagkakakilala sa kanya ng kanyang mga apostoles. Prior doon, nagtanong muna siya anong pagkakakilala sa kanya ng mga tao. Ang sinabi ng iba, ikaw ay isang propeta, no? Ikaw raw si Elias, ikaw raw ay si Juan Bautista. Nung tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano naman ang sinabi niyo tungkol sa akin? Ano naman ang pagkakakilala niyo tungkol sa akin? Of course, si Apostol Pedro representing, no, the apostle, sinabi niya, ikaw ang Mesiyas, ang anak na buhay na Diyos. At alam natin sa mga sumunod na talata, sinabi rito, yung illumination, yung kaliwanagan ng isip, at yung pagpapahayag at pagpapakilala ng Diyos Ama, kung ano talaga ang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo o ng kanyang bugtong na anak, no? Na siya ang anak ng buhay na Diyos. Na ipinakikita ng katotohanan ng Biblia, si Kristo ay Diyos. Kasi kapag sinabing anak ng Diyos, parehong kalikasan ng ating Panginoong ng Diyos. No? Tayo, anak tayo ng Diyos sa pamagitan ng kaligtasan, no? Nang nalagig tayo kay Kristo bilang tagapagligtas. Pero ang ating Panginoong Jesucristo through eternal generation niya, no? Anak siya ng Diyos, pareho sila ng kalikasan ng Diyos Ama. Kung Diyos ang Ama, Diyos din ang anak. 1:11-13, may ganitong sinabi sa Biblia. Siya ay pumunta sa kanyang sariling mga tao, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang sariling mga tao. Datapwat ang lahat ng tumanggap sa kanya ay binigyan niya ng kapamahalaan maging mga anak ng Diyos. Sila ay ang mga sumampalataya sa kanyang pangalan. Ipinanganak sila hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao. Sila ay ipinanganak mula sa Diyos. So dito makikita natin the work of the Holy Spirit of God, wherein a person who believe on the Lord Jesus Christ births us into the family of God, or birth that person into the family of God. Actually, may pagkakaiba ang mga Baptist dito, no? Ano daw ang nauna, yung pananampalataya, yung repentance or faith, or yung tinatawag nating conversion, no? Kasi magkaiba yung definition ng reform dun sa regeneration, sa definition natin ng regeneration. Ako, tinawag ko rito yung initial work of the Holy Spirit of God. Pero as far as regeneration is concerned, born from above, ipinanganak ka sa pamilya ng Diyos, ipinanganak ka sa itaas. Kailan nangyayari yan? Nangyayari yan kapag nanalig ka kay Jesucristo bilang tagapagligtas. Maliwanag naman na sinabi yan dito, no? Dadapwat ang lahat ng tumanggap sa Kanya, binigyan niya ng kapamahalaan maging mga anak ng Diyos. Kailan sila binibigyan ng kapamahalaan maging anak ng Diyos? Maliwanag din sinabi, ang lahat ng tumanggap or nanalig sa ating Panginoong Jesucristo. At yung kapanganakan sa pamilya ng Diyos o yung pagkakaroon ng otoridad para mapabilang sa pamilya ng Diyos, hindi naman gawa ng tao yan . Gawa ng Espiritu ng Diyos yan, gawa ng Diyos yan. Ipinakita rin sa verse 13, ipinanganak sila, no? Hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, sila ipinanganak mula sa Diyos. Again, 1 John 14-15, nakita namin at pinatunayan, sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Ang sino mang kumikilalang si Jesus ay anak ng Diyos. Nananatili ang Diyos sa kanya at siya'y nananatili sa Diyos. So makikita natin mga kapatid yung katotohanan na ang nanampalataya na si Jesus ang Mesiyas, may kapanganakang mula sa Diyos. Napakahalaga po nito, no? Dahil tandaan nyo, yung kapanganakang mula sa Diyos, ito po'y kapareho ng tinatawag nating regeneration or born again, no? Na kung saan iniutos ni Jesus Christ kay Nicodemus, kinakailangan kang ipanganak muli. So, kaya minsan tinatanong natin, are you a born again believer, no? Isa ka bang tao na naka-experience, nakaranas ng ganitong karanasan na ginawa sa iyo ng Diyos, na alam mo sa sarili mo, ikaw ay naipanganak sa pamilya ng Diyos at may kaugnayan ka sa Diyos sa pamagitan na rin ng ating Panginoong Jesucristo na ginawa sa isang tao ng banal na Espiritu ng Diyos. Ikalawang bagay na nais kong makita nyo pagkatapos natin makita ang katotohanan ito. Ang may kapanganakang mula sa Diyos ay may katibayang nakikita. Pansinin nyo ha, ang may kapanganakang mula sa Diyos
ay may katibayang nakikita. Babasahin natin yung 1 John chapter 5, 1b. Or basahin na rin natin yung 1a at saka b. Sabi rito, no? Ang sino mang sumasampalataya na Jesus ang Mesiyas, ang kanyang kapanganakan ay mula sa Diyos. Ang sino mang umiibig sa kanya na pinagmula ng kapanganakan ay umiibig din naman sa kanya na ipinanganak niya. So dito ipinakikita, ang unang katibayan na makikita natin sa mga taong may karanasan ng kapanganakang mula sa Diyos, siya ay may pag-ibig sa Diyos at mga anak ng Diyos o yung mga kapatid niya sa pananampalataya. No? Ibig sabihin, kung ikaw sa sarili mo, naka-experience ka nito tinatawag natin born again experience, na alam mo, ipinanganak ka sa pamilya ng Diyos, na alam mo, ikay Kristiyano at ikay anak ng Diyos, unang katangian at katibayan na makikita sa isang tao, yung tinatawag natin pag-ibig sa Diyos. Kusa yan. At nais kong malaman ninyo, mga kapatid, itong pag-ibig sa Diyos, no? Binibigyan ito ng malaking diin ng Biblia at masasabi nating may mga nakapaloob na biyaya at pagpapala rito. No? Sa verse 2, tignan muna natin. Sa pamagitan nito, nalalaman natin na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kung iniibig natin ang Diyos. Unang Korinto 8:3, sabi rito, kung ang sino man ay umiibig sa Diyos, kilala siya ng Diyos. So, hindi lamang ikaw ang nakakilala sa Diyos, kilala ka ng Diyos. Ang salitang kilala rito, of course, God is all-knowing. Sino bang hindi nakikilala ng Diyos? Pero yung salitang kilala rito, ang idea po rito, yung merong kaugnayan. Okay? May intimate relationship. No? May relasyon. At kung ikay umiibig sa Diyos, ito yung nagpapakita na ikay may buhay na relasyon sa Kanya. Dahil anak niya. Hindi lamang po yan. Sinabi po rito sa mga sumunod na talata, unang 1:4-19, iniibig natin siya sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Tandaan nyo, no? Walang sino mang humahanap sa Diyos, wala ni isa. Hindi yung ipinanganak ka sa mundong ito, sasabihin mo nung lumaki ka, mahal ko ang Diyos. Hindi po nangyayari yon. Dahil in reality, lahat tayo ang mahal natin sarili natin. Nangyayari lang mahalin natin ang Diyos dahil ang Diyos ang unang nagpakita ng pag-ibig sa atin. Ang lagi ang Diyos ang nauuna. No? Wala kang malalaman patungkol sa Diyos kung hindi ang Diyos magpapahayag ng kanyang sarili patungkol sa kanyang sarili sa iyo. Okay? Kung sa pagsusumikap mo, hindi mo malalaman yan, maliban lamang, no, doon sa tinatawag nating providence of God sa buhay mo na ipinakilala niya at pinaalam niya ang kanyang sarili sa iyo. Ngayon din, patungkol sa pag-ibig ng Diyos. No? Yung pag-ibig ng Diyos, hindi mo mararanasan yan kung hindi mo naranasan, kung hindi ang Diyos ang nagparanas niyan sa iyo. Kaya nga ang higit na sa usaping may kinalaman sa pag-ibig, no? Ang higit masarap makapagpaliwanag yan. Walang iba kundi yung mga Kristiyano. Kasi ang mga Kristiyano, tunay at dalisay na pag-ibig ang naintindihan nila at nalalaman nila nung makakilala sila kay Jesucristo bilang tagapagligtas. Sapagkat Jesus Christ is the manifestation of the love of God to us. So dito makikita natin, iniibig natin siya sapagkat siya ang unang umibig sa atin. 1 Peter 1:8, napakaganda nito. Kahit na hindi nyo siya nakita, inibig nyo siya. Kahit hindi nyo siya nakikita ngayon, ay nananampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito nagagala kayo ng kagalakan, hindi kayang ipaliwanag sa salita at puspos ng kalulatian. Napakagandang katotohanan ito, mga kapatid. Bakit? Kasi pinakikita rito, no? Na yung pag-ibig natin sa Diyos, of course, God is a Spirit. How can we see a Spirit? In the same time, si Jesus Christ, hindi naman natin nakita Nabuhay siya 2,000 years ago, and yet sinampalatayanan natin siya. Doon muna nagsisimula yun, sa pagsampalataya sa Kanya. Hanggang yung pananampalataya na yan, lumalago. No? Andyan din yung pag-ibig ng Diyos na itinuturo sa atin ng tunay nating pananampalataya na meron tayo. Okay? At ang makikita natin yan, bagamat hindi natin nakikita, yung Diyos na lumikha ng bagay. No? The Spirit in us teach us to love Him. No? Tinuturuan tayo ng Espiritu ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin upang mahalin ng Diyos at mahalin din natin ang ating kapwa. Romans chapter 5. Makikita natin yun. The love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. Ibinuhos ng napakayaman
ng banal na Espiritu ang pag-ibig sa ating puso. At itong pag-ibig na ito ay may pakikita natin sa Diyos at may pakikita natin sa ating kapwa. Now, makikita rin natin sa Biblia, Romans 8:28, may binanggit dito. No? Kaya nga tayo, no, sa mga taong umiibig sa Diyos, tinutulungan rin tayo ng Diyos na kapag may mga dumating na hindi magagandang bagay sa mundo natin, maintindihan natin to at matanggap natin to. Sapagkat naniniwala tayo, kung may pag-ibig ka kasi sa Diyos, may pagtitiwala ka, di ba? Kung mahal mo yung isang tao, no, at alam mo may nangyayaring hindi maganda sa inyo, andun yung malaking pagtitiwala mo sa Kanya at ganun din yung malaking pagtitiwala niya sa iyo. Makikita nyo, mararausan ninyo yung tinatawag nating problema na meron kayo sa buhay. The same is true, no? Sabi rito, alam natin na ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa para sa ikabubuti nila na mga umiibig sa Diyos, sa kanila na tinawag ng Diyos ayon sa Kanyang layunin. Dito makikita natin, lahat ng bagay, hindi sinabi rito yung lahat ng bagay mabuti lamang. Whether masama yung nangyayari sa iyo, whether mabuti yung nangyayari sa iyo, whether kaaya-aya yung nangyayari sa iyo, whether mapait yung nangyayari sa iyo, nagkakalakip-lakip yan. It works things together for good. No? Kumikilos at gumagawa ito sa ikabubuti. Nino? Nung mga taong umiibig. Kanino? Sa Diyos. Bakit? Kasi kung umiibig ka sa Diyos at mahal mo ang Diyos, pagkakatiwalaan mo ang Diyos. Alam mo ang Diyos, alam niya ang Kanyang ginagawa. Kahit nga paluin ka, di ba pinag-aralan natin last week yan, nung gabi. No? Yung pagpalo ng Diyos sa atin. Kahit mapait na pagpalo ang ginawa sa iyo ng Diyos, corrective discipline yung ginawa sa iyo ng Diyos, nasaktan ka ng todo-todo, dahil alam mo, mahal ka ng Ama, mahal ka ng Diyos, may maganda siyang layunin sa buhay mo. Alam niyo, sinong nakakaunawa ng higit nun? Walang iba kundi yung mga umiibig sa Diyos. I hope, no? Tayong mga mananampalataya, kung meron mang hindi nangyayaring maganda sa ating buhay, wag natin sisihin ng Diyos. Bagkus pagtiwalaan natin siya dahil alam niya ang ginagawa niya sa buhay natin at may purpose siya sa buhay natin. No? Dahil makapangyarihan siya, all-knowing siya, soberano siya. At kung magtitiwala ka sa Kanya, lahat ng bagay na nangyayari sa iyo, mapait man, maganda man, masaya man, malungkot man, magkakalakip-lakip ito na gumagawa para sa iyong ikabubuti. Hindi lamang yan. Ano pa? Unang Korinto 2:9. Ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na umiibig sa Kanya ay hindi nakita ng mga mata, hindi rin narinig ng mga tainga, at hindi rin pumasok sa puso ng mga tao. Ito maganda itong talata eh. Bakit? Kasi itong talatang itong 1 Corinthians 2 na nagpapakita itong illumination. Okay? Alam niyo, hindi lahat ng tao nakakaunawa ng Biblia. Hindi lahat ng tao masasabi nating nagkakaroon ng kapahayagan mula sa Diyos, sa Kanyang salita. Pero ang mapalad sa mananampalataya, meron tayong Espiritu ng Diyos na tinuturuan tayo para ituro sa atin yung katotohanan ng salita ng Diyos at mailapat natin sa ating buhay. Maraming magagaling, maraming matataas, maraming mayayaman, maraming makakapangyarihang mga tao. Kinaingitan nila yung mga mananampalataya na mga mababang kalagayan sa buhay dahil pag nabasa nila, lalo-lalo na kung mayaman sila sa pananampalataya, talagang makikita mo, naintindihan nila yung salita ng Diyos. Bakit? There is an illumination coming from God through His Word para turuan tayo sa ating buhay kung paano tayo makakalakad ng tama. Makakalakad ng totoo, makalalakad ng may tagumpay sa buhay. Kaya ito sabi, mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na umiibig sa Kanya, na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, at hindi pumapasok sa puso ng mga tao. Lalo-lalo na yung mga unsaved. Sometimes, yung action mo bilang Kristiyano, yung salita mo, yung pagkilos mo, yung pag-uugali mo bilang Kristiyano, hindi maintindihan ng sanlibutan yan. Bakit ginagawa mo yung ginagawa mo? Bakit ka nagiging matapat? Bakit ka nagpapatuloy? Okay? Hindi nila maintindihan yun. Pero ikaw maintindihan mo. Why? Because it is God, through His Holy Spirit, revealed in His Word, tuturuan ka niya ng mga katotohanan kung bakit mo gagawin yung dapat mong gawing pagtatapat sa Diyos bilang isang mananampalataya. Ganoon din, Santiago Kapitulo 2, talatang 9, makinig kayo, minamahal kong mga kapatid. Hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito na mayayaman sa pananampalataya? Hindi ba pinili silang tagapagmana ng paghaharing ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? So bilang mga Kristiyano, mapamayaman kayo man, mapamahirap kayo man, inaasahan
Ang inaasahan sa iyo, umibig ka sa Diyos. Mahalin mo ang Diyos. Ikaw ang nakakaalam sa sitwasyon ng iyong buhay, paano mo ipinakikita ang pagmamahal mo sa Diyos. Okay? Hindi ko pa pwedeng idikta sa iyan, sapagkat ikaw lang sa sarili mo, bilang Kristiyano, saan ka man naroon ngayon, makapagsasabi, sa ganitong paraan, ipinakikita ang aking pag-ibig sa Diyos. Kasi, iba-iba ang sukatan natin. Iba ang sukatan ko. Baka yung sukatan ko, hindi umabot sa sukatan mo. Okay? O kaya, yung sukatan ko, sobrang taas sa sukatan mo. Pero ikaw lang makapagsasabi niyan Paano mo may pakikita ang pag-ibig mo sa Diyos? Mula sa kanyang salita. I hope, no? May pagkapantay-pantay rin naman tayo. Na naobserbahan ng tao, na naipakikita natin ang ating pag-ibig sa Diyos. Tuloy po tayo. Pero dito makikita natin, pinangakuan tayo ng paghahari. No? Tagapagmana tayo ng paghaharing ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Alam niyo, napakarami mga buhay na pangako ang Diyos sa atin. Hindi lamang ngayon, kundi maging sa hinaharap. Okay? Bakit? Kasi ito yung pagpapakita ng pag-ibig sa atin ng Diyos Well, kayo may mga asawa na rito. Ilang kami may asawa rito. Alam natin kung paano tayo nagpapakita ng pag-ibig at sinashower natin ng pag-ibig yung mga mahal natin sa buhay, lalo na yung mga anak natin. Okay? Hindi lamang sa pag-iisip sa kanila ng ikabubuti, yung pagpaplano ng hinaharap nila at kung ano-ano pa. Sa tingin nyo ang Diyos hindi ginagawa sa atin yon? Sa tingin nyo hindi iniisip ng Diyos Ama sa atin kung ano higit na makabubuti sa atin para sa hinaharap bilang mga Kristiyano at bilang mga anak niya? Of course, iniisipan din tayo ng Diyos ng ganun. No? Kung ako mahal ng Diyos Ama, at may plano ang Diyos Ama sa akin, iniisip niya yung ikabubuti ko sa hinaharap ko. Kahit nga mamatay ako sa hinaharap Kahit nga magkasakit ako ng mahluba, as long as yung pagkakasakit ko, sang-ayon sa kalooban ng Diyos, sa ikawawalhati niya Mabuti pa rin yun. Okay? Kung ang mga masasamang tao sa mundong ito nakapag-iisip ng mabubuting bagay para sa kanilang mga anak, ano pa kaya yung Diyos Ama natin? Na magpaplano ng magandang kinabukasan at magandang hinaharap natin bilang kanyang mga anak. Magpapasakop lang tayo sa kanya. No? At ipakikita natin sa kanya yung ating pag-ibig. Now, tuloy po tayo. Deuteronomy 5:10. Tignan niyo mga karanasan ng mga taong umiibig sa Diyos. Pero ipakikita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Listen, ito maganda to Okay. Actually, pangako ito sa Israel. Pero ito yung nagpapakita rin ng pangako sa mga taong umiibig sa Diyos. Na hindi ka lamang ang pwedeng umibig sa Diyos at hindi ka lamang ang iibig sa Diyos sa henerasyong ito, pwede mong ituro rin yan sa mga mahal mo sa buhay na susunod sa iyo balang araw. No? Bago ka mamatay man lang, ibilin mo sa mga anak mo, sa mga apo mo, ibigin niyo ang Diyos. Kasi ako naranasan ko kung paano ibigin ng Diyos at naranasan ko rin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ko at nais kong maranasan niyo yan. Diba? At makikita nyo ang awa ng Diyos at ang gabay ng Diyos at ang biyaya ng Diyos. Imposibleng hindi mo ma-experience yan dahil pangako ng Diyos yan Pero ipakikita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa utos ko. Napakagandang talata. Sa isang banda, may babala. Pansinin niyo itong babala rito. Unang Korinto 16:21 hanggang 23. Sabi nito, ako si Pablo ay nangangamusta rin sa inyo. At ako mismo ang sumusulat ng pagbating ito. Para sa nawa ng Diyos ang sino mang hindi nagmamahal sa Kanya. Isinulat niya ito sa iglesia, Parusahan nawa ng Diyos ang sino mang hindi nagmamahal sa Kanya, Panginoon, bumalik na kayo. Yung sinabi nito sa verse 23, yung Maranatha na tinatawag, yan po yun, na Panginoon, bumalik ka na. Yun po yung ibig sabihin ng Maranatha na binanggit dito sa verse 23. Pero sa verse 22, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang hindi nagmamahal sa Kanya. Alam niyo sino makakaranas ng kaparusahan sa mundong ito? Unang-una yung mga makakaranas ng kaparusahan sa mundong ito, yung mga taong tumanggi sa Kanyang anak na walang iba kundi si Jesucristo. Dahil ang pagpapakita mo ng pag-ibig sa Diyos Ama, yung tanggapin mo yung Diyos anak niya Yung kilalanin mo yung Diyos anak niya sa buhay mo. Pero kung tatanggihan mo yung Diyos anak, tinatanggihan mo na rin yung Ama. Bakit? Kasi yung anak nga, isinugo ng Ama upang ipakilala ang tunay na Diyos. Doon po tayo lahat magsisimula sa pag-ibig ng Diyos. Yung tanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo na isinugo ng Ama sa iyo, tanda ng Kanyang dakilang pag-ibig. Kaya nga sa 1:16,
gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya hindi mapahamak o hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, no? I hope tinanggap nating lahat si Jesucristo bilang tagapagligtas sa buhay natin. At nais kong makita ninyo, ang Biblia, no? Tinuturuan tayo na magkaroon tayo ng pag-ibig sa Diyos. Yung affection ba? Yung paggiliw ba? Alam niyo naman ibig sabihin ng pag-ibig, no? Yung giliw na giliw ka, tuwan-tuwa ka, yung object ng love mo. Minsan nga kapag ang object ng love mo, yung anak mo, yung asawa mo, giliw na giliw ka, tuwan-tuwa ka, or kulang na lang, minuminuto, nagtatawanan kayo, nagbibiruan kayo di ba? Bakit hindi natin gawin sa Diyos yun? Bakit hindi natin gawin na sa oras-oras, may pagkakataon tayo, we call upon God, and we express our love to God, and thank Him for what He has done to us, bilang mga Kristiyano. Di ba napakaganda, no? I hope, no? Kasi dito natin makikita kung may pag-ibig, kung tayo mga ipinanganak, nakikita yan unang-una sa pag-ibig natin sa Diyos. Pangalawa, nais kong makita rin, mabigyan din ng pansin, yung tinatawag natin pag-iibigan natin sa ating kapwa. Kasi yung sinabi sa 1 John chapter 5, verse 1, sabi rito, ang sino mang sumasampalataya na si Jesus, ang Mesiyas, ang kanyang kapanganakan ay mula sa Diyos. Ang sino mang umiibig sa kanyang pinagmula ng kapanganakan. So kapag sinabing pinagmula ng kapanganakan, Diyos yun, yung pinagmula ng ating kapanganakan. Iniibig natin siya. Ay umiibig din. Kung iniibig natin ang Diyos, iniibig din naman natin sa kanyang ipinanganak niya. So kung iniibig natin ang Diyos, maging yung ibang mga pinanganak din ng Diyos, yung ibang mananampalataya, yung ibang mga Kristiyano, iibigin din natin yun. So dito makikita natin, ang daming utos patungkol dyan. 1 John 4:7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang bawat isang umiibig, ang kanyang kapanganakan ay mula sa Diyos at nakakilala sa Diyos. 1 John 2:10, ang sino mang nagmamahal sa kanyang kapatid ay namumuhay sa liwanag, at walang anumang sa buhay niya ang magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Next. 1 John 3:10-11. Ito mahaba-haba itong passage nito, pero maganda itong passage nito, no? 1 John 3:10. Pansinin niyo. Ang daming katotohanan nakapaloob dito hanggang hanggang I think verse 23. At dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng diablo. Hinati kaagad no? Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid at hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ito ang aral na narinig ninyo nang sumampalataya kayo, dapat tayong magmahalan. Okay? Pagmamahal sa kapatid. Now, huwag nating tularan si Cain na kampo ng diablo. Kaya niyang pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay ang kanyang kapatid? Sapagkat masama ang mga gawa niya at matuwid naman ang mga gawa ng kanyang kapatid. Kaya huwag kayong magtaka, mga kapatid, kung galit sa inyo ang makamundo. Dito makikita natin, si Cain at si Abel, magkaiba sila ng ama. Okay? At ang makikita natin, yung kanyang kapatid na si Abel ay matuwid at si Cain ay masama. At ang makikita natin ginagawa nitong Cain na to sa kanyang kapatid ay kasamaan. Ngayon, huwag tayong magtataka. Maraming tao sa sanlibutan ito ang hindi anak ng Diyos na gumagawa ng kasamaan sa atin. Ngayon, ano na yan? Given na yan. Kasi mga anak sila ng diablo So, itong mga anak ng diablo nito, gagawan niya ng kasamaan ang mga anak ng Diyos. Ang pangit lang kung yung anak ng Diyos gumagawa ng kasamaan sa mga anak ng diablo at nangyayari yun. No? Minsan kung sino pa yung Kristiyano, siya pa minsan ang promotor ng kamalian laban dun sa mga inosenteng tao. Wag tayong gumaya sa ganon, mga kapatid. Mali po yan. No? Verse 14-15. Alam natin inilipat tayo sa buhay na walang hanggan mula sa kamatayan dahil minamahal natin ang ating mga kapatid. At ang sino mang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay nanatili sa kamatayan. Ang sino mang napopot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao at alam ninyo na walang mamamatay taong may buhay na walang hanggan. Ngayon, kapag sinabing nagalit sa kanyang kapatid, kapag sinabing napuot sa kanyang kapatid, ito nagpapakita ng habit, ugali niya, yung pananaw niya na sa buhay, na laging galit sa kapwa niya, gumagawa ng kasamaan sa kapwa niya. Ngayon, kapag ikaw,
Nagtutuwid ka ng tao, tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya, isa sa mga tanda ng pag-ibig natin sa ating kapwa ay yung pagtutuwid at pagsasaway. Ganun din ang ginagawa ng Diyos Ama sa atin. Hindi naman nangangahulugan kapag itinutuwid mo at sinasaway mo ang iyong kapwa, galit ka na sa iyong kapwa kundi pagpapakita tayo ng pag-ibig mo sa Kanya. Dahil kung hindi mo siya sasawayin at hindi mo siya papipigilan at hindi mo ugayin ang utak niya, baka dire-diretso siya sa paggawa ng kasamaan at ikapapahamak niya yun. Ngayon, kung masasaktan man siya sa sasabihin mo, dahil itinutuwid mo siya, pues makakatulong sa kanya yun kung tatanggapin niya. Kaya lang may mga tao ayaw ng ganun. Okay? Dahil kapag itinutuwid mo sila, akala nila sinisira mo ang kanilang buhay. Hindi nila makita yung pag-ibig ng Diyos sa iyo para sa kanila. Na idinadala mo sila doon sa direksyon na pinaiimbita mo sa kanilang buhay ang pagpapala ng Panginoon Diyos. Kasi minsan ang tao, ang iniimbitahan nila sa buhay nila, imbis ang pagpapala ng Diyos, yung parusa ng Diyos. Ikaw nakikita mo yun ang direksyon ng kanilang buhay. So ang gagawin mo, sasawayin mo, itutuwid mo, tutulungan mo, papalalahanan mo. Ang masakit nun, ikaw nagpapaalala, abay mamasamain. At pag minasama yung bagay na yon, abay makikita mo, mawawala na. Minsan nga, may mga kasabihan yung pastor May mga miyembrong hindi magawang magalit sa Diyos Nagagawang magalit doon sa nangangaral Dahil yung mga ngaral, pinangangaral niya lang yung sinabi ng Diyos hindi magawang magalit sa Diyos. So ang pupuntirihin niya, yung nangangaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, nanggagaling din naman sa salita ng Diyos yung sinasabi natin. Pero tandaan nyo, kung tayo pinapalalahanan, tandaan nyo, pantay-pantay tayong lahat sa harapan ng Diyos. Pare-pareho tayong ni Espiritu ng Diyos. Kahit ako, pastor, kahit ako nasa gawain ng pamumuno, pwede akong sawayin ng isang Kristiyano dahil may Espiritu siya ng Diyos katulad rin ng Espiritu ng nasa sa akin. Hindi mas level up yung Espiritu ko kesa sa Espiritu nila. If they are Spirit-filled and God is working in their life, you have the responsibility to your brothers and sisters in Christ to remind them kung sila ay naliligaw ng landas. Kahit pastor sila. Kung si Nathan nga, propeta ng Diyos, di ba? Sino sinaway niya? Si Haring David, derechahan. Nakinig ba si David? Yes. Nagsubmit ba si David sa authority ng propeta? Yes. Bakit? Kasi alam niya, yung propeta na yon, mouthpiece ng Diyos. At siya, alam niya rin, kinakausap rin siya ng Diyos at ginagamit din siya ng Diyos. Misa sa paglilid at pangangaral. Tapos ginamit naman ng Diyos si Nathan upang sawayin siya sa mali niyang direction sa buhay. Nag-submit siya? Yes. So the same is true. Bilang magkakapatid sa pananampalataya, tuloy po tayo. 1 John 3:16-17, sa ganitong paraan natin nalalaman ang tunay na pag-ibig. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Kung mayroon man sa ating nasa mabuting pamumuhay at nakikita ang isang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya ito tinulungan, masasabi ba natin sumasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? Andito, classic example Classic example ito, pansinin nyo, sa verse 16, ipinakita rito yung sakripisyo ni Kristo. He gave us all. Ibinigay niya lahat. At ang pinakasakripisyong ibinigay niya na maibibigay niya, yung buhay niya. Buhay ng anak ng Diyos. Tapos, with that great sacrifice siya na ginawa ng ating Panginoon Kristo, na hindi kayang palitan, hindi kayang suklian, na hindi kayang gayahin ng sinumang tao, nagbigay siya ng isang classic example dito kung paano yung mga mananampalataya nagtutulungan. Okay? Actually, yung pagtutulungan dito may kinalaman sa pangangailangan pang araw-araw. Ako naniniwala, Kristiyano, itong panahon na ito, dapat ito yung panahon na sumisikat tayo sa pagtulong. Ito yung panahon na kung saan bilang mga mananampalataya, hindi mo naman kinakailangan i-broadcast pa yung pagtulong mo. Kung tutulong ka sa kapwa mo, sa kapitbahay mo, sa kakilala mo, sa kapatid mo, sa pananampalataya na naalam mo, humihingi ng tulong sa iyo, or nalaman mong may nangyayari sa kanyang buhay, pwede kang mag-alek ng tulong, gawin mo. Bakit? Kasi yan ang pagpapakita natin ng pag-ibig sa Diyos. Ipinakikita natin yan sa ating kapwa. Di ba? Now, tuloy tayo. Verse 18, mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Ang ganda, Kumbaga, yung message dito ni Juan, na ibigin mo ang Diyos, ibigin mo rin yung kapwa mo,
May practical aspect siya. At ang practical aspect has something to do with helping other people. Minsan lang yun, hindi naman kaya, hindi naman pera kailangan ng tao. Naniniwala ba kayo? Ang daming may pera ngayon, pero takot na takot. Hindi ba? Ang daming pera ngayon, pero maligalig ang kalooban eh. Ang daming may mga pera sa bangko ngayon, talagang makikita mo, katakot-takot na vitamins ang tinitira dahil gusto nilang ma-preserve yung buhay nila eh. Pero minsan ang kailangan lang sa iyo ng tao, comfort eh. Kailangan sa iyo ng tao, pagpapayo. Kailangan sa iyo ng tao, talagang makapakinig sila ng nakapagpapasigla sa kanilang kalooban na inilalapit mo sila sa Diyos. Kasi yun ang bumabagabag sa tao ngayon. Listen, isa sa kailangan ng tao ngayon, no, katulad ni Erwin, malungkot. Di ba? Ang daming taong malungkot ngayon. Sa totoo lang. Kasi marami kang taong gustong makasama, makausap, di ba? Na ginagawa mo noon nung wala pa tayong, anong tawag dito? Wala pang COVID eh. Di ba? Ang daming fellowship ngayon. Yung kaninang umaga, parang ayaw pang umalis. Yung mga first batch kaninang umaga, parang ayaw pang umalis eh. Nung dumating yung second batch eh. Tumambay lahat doon eh. Oy, uwi na. Yung second batch hindi makapasok eh. Kasi ayaw pa nilang umuwi eh. Bakit? Kasi nakakamiss yun. Yung ginagawa natin noon, na tumatambay tayo sa church, nagbibigay nga tayo minsan ng 1 oras para makapagkwentuhan lamang doon sa mga kapatid natin hindi nakita ng 1 linggo eh. Ngayon hindi. Limitadong oras. Ang nangyayari pa, virtual minsan. Okay? But listen, hindi yun ang disenyo ng Diyos. Nais ng Diyos, makapagkita-kita tayo talaga. Okay? Magkaadaaw pang palad tayo. At dito mga kapatid, nais kong makita ninyo, hindi laging pangangailangang pisikal ang kailangan ng tao, lalo na sa panahon natin ngayon. Minsan, kailangan sila ng panalangin. Kinakailangan sila i-encourage. Kinakailangan pawiin yung takot sa kanila. Kinakailangan silang palalahanan ng mga ginintuang pangako ng Diyos. Na buhay ang ating Diyos, kikita niya ang kanyang mga alagad at ang ginagawa ng kanyang mga alagad. Kinakailangan tayong palalahanan na huwag tayong makalimot sa Panginoon sa ating tungkulin sa Kanya bilang mga Kristiyano. Bakit? Kasi ito yung mga panahon na para bang nakakatamad na, no? Nakakatamad maglingkod sa Diyos, nakakatamad pumunta sa church. Ito yung mga panahon na yun. Ito yung pagsubok na panahon sa ating mga mananampalataya. Ito yung panahon na kung saan susubukin yung ating katatagan, katapangan, lakas na loob, pagtatapat sa Diyos. Ito yung mga panahon na yun. Okay? At ako'y naniniwala, magiging matagumpay tayo sa bagay na yan sapagkat may buhay tayong pananampalataya at iniibig natin ng Diyos. Pangalawang bagay na nais kong makita ninyo, no? Ang may kapanganakan mula sa Diyos ay may katibayang nakita natin kanina, yung may pag-ibig sa Diyos at may pag-ibig sa kapwa. Pangalawa, siya na may pagsunod sa mga utos ng Diyos, katibayang siyang may pagsunod sa utos ng Diyos. Tama ba? Katibayang iniibig niya ang Diyos. 2-3. Isa rin ito sa mga katibayan. Now, tingnan natin yung susunod na text. Brad, naghang. Ayan, tuloy. Verse 2. Sa pamamagitan nito ay nalalaman natin na iniibig natin ang Diyos. Iniibig natin ang mga anak ng Diyos at kung iniibig natin ang Diyos at sinusunod ang kanyang mga utos. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Tuparin natin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Maganda ito, no? Unang bagay, ano yung katibayan natin? Unang katibayan natin, yung pag-ibig natin sa Diyos at sa ating kapwa. Pangalawang katibayan natin, yung sinusunod natin ang kanyang utos. Ngayon, babalik ulit ito sa pag-ibig eh. Bakit? Alam niyo ba yung dakilang utos? Matthew chapter 22, 35-36. Tignan niyo yung dakilang utos. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ay nagtanong kay Jesus na sinusubukan siya. Sinabi niya, Guro, alin ang pinakadakilang utos sa kautusan? Sinabi ni Jesus sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong kaluluwa, ng buong mong pag-iisip at ang una dito at ang dakilang utos. Ito ang una at dakilang utos. Yung pangalawang utos at ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din ito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang buong kautusan ni Moises at mga isinulat ng mga propeta ay nakasalalay sa dalawang ito. Utos na ito. Pansinin nyo, yung utos dun sa first commandment at saka fourth commandment, may kinalaman yun sa ating relasyon sa Diyos.
Dakilang utos. Yung utos doon sa 6th commandment at saka 10th commandment, pang-6 hanggang pang-10. Nagsisimula ito sa 5th commandment, no? Yung sinabi doon, honor thy mother and thy father. Yung relasyon natin sa ating kapwa. Kaya yung summary ng 10 commandments, nahati sa 2 commandment yun eh. Mahalin mo ang Diyos ng buong mong puso, isip at kaluluwa, at mahalin mo ang kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sa 2 utos na ito, nakasalalay ang mga utos ni Moses at mga propeta. Bakit? Kasi doon lang umiikot yun. Pag mahal mo ang iyong kapwa, gagawan mo ba siya ng masama? Hindi. Mangangalunya ka ba sa kanyang asawa? Hindi. Okay? Nanakawin mo ba yung kanyang ari-arian? Hindi. Magsasalita ka ba at magpagwiwikaan mo siya ng paninira? Hindi. Bakit? Mahal mo kapwa mo eh. Pag mahal mo ba ang Diyos, sasamba ka sa ibang Diyos? Hindi. Diyos lang ang sasambahin mo. Okay? Pag mahal mo ba ang Diyos, mangingiling ka sa kanyang araw? Yes. Mahal mo ang Diyos mo, di sasambahin mo siya rin sa araw na itinakdaan niya. Okay? Pag mahal mo ba ang Diyos, luluhod ka sa ibang Diyos-Diyosan? Hindi. Kahit yung Diyos-Diyosan na yan ay kayamanan, kahit yung Diyos-Diyosan na yan ay ari-arian, kahit yung Diyos-Diyosan na yan, yung kakisigan mo, makisig ka, no? May sumasamba sa sarili nila hedonism na tinatawag, no? Okay? Hindi. Bakit? Diyos kasi ang mahal mo eh. So makikita po natin dito mga kapatid, ito yung mga utos na sinabi sa Biblia. Pero ang dami pang utos na sinabi ang ating Panginoong Kristo. Tingnan po natin, 1:14, 21 hanggang 24. Ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin, at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipakikita kong aking sarili sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote. Panginoon, bakit sa amin lang po kayo magpapakilala at hindi sa lahat? Sumagot si Jesus, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Mamahalin siya ng aking Ama at mananahan kami sa Kanya. Ngunit ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi sumusunod sa aking mga salita. At ang mga salitang narinig ninyo ay hindi nanggagaling sa akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. So dito makikita natin ang pagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos. Yung pagsunod sa utos ng ating Panginoong Kristo. Bakit? Kasi yung mga utos ni Kristo, galing din sa Ama yun eh, na ibinigay sa atin. Now, look. Mark 1 verse 15. Pansinin niyo yung mga utos ni Kristo, no? Marami yan, pero pumili lang ako na para sa atin bilang mga mananampalataya. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit na ang paghahari ng Diyos, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balita. Dito makikita natin yung panawagan sa pagsisisi. Actually, yan din ang panawagan natin sa mga tao eh. Pagsisihan ng kasalanan at maniwala sa magandang balita. Upang ang tao ay magkaroon ng pagkakilala sa Diyos. Utos ng ating Panginoong Kristo. Lucas 18, patungkol sa panalangin. Uno, nagkwento si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. So dito makikita natin, no, inuutusan tayo bilang mga mananampalataya. Mula sa ating Panginoong Kristo, laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Men ought always to pray and not to faint. Matthew Kapitulo 4, talatang 19. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Ito, paborito natin ito, no? Follow me and I will make you fishers of men. If we follow Christ, no, in our life, no, gagawin tayong mamamalakayan ng mga tao. We're able to convince people and bring them to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. Help them, encourage them to bring them to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. Kasi alam din naman natin yung katotohanan eh. Doon sa dyan chapter 6 eh. Na kung saan walang sinong makakalapit sa anak kung hindi sila ilalapit ng Ama. So andyan yung kapangyarihan ng Diyos Ama na ang isang tao dadalahin niya kay Yesu Kristo na kanyang anak. Pero tayo bilang mga mananampalataya, ginagamit tayo bilang instrumento ng ating Panginoong Kristo bilang gospeler, tagapagpahayag ng mensahe ng ating Panginoon sapagkat sa pamagitan ng Ebanghelyo, yan ang gagamitin ng Diyos upang tawagin sila sa kaligtasan. Di lang yon. Matthew 5:16. Ganon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nilang mabubuting gawa ninyo. At purihin nila ang inyong amang nasa langit. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Bilang mga mananampalataya, ito yung mga panahon na dapat nagliliwanag tayo. Makita ng mga tao na meron tayong mabuting gawa. Sapagkat ang daming nangangailangan ngayon. No? Of course,
Kagaya nga na nabanggit ko, hindi lang naman lagi pera ang kailangan ng tao. Ang daming bagay. People have a spiritual problem, emotional problem, relational problem. That somehow we can help them, encourage them, no? Na sila maging malapit sa Panginoong Diyos. Ano pa? Matthew 5:11 to 12. May kinalaman ito sa utos ni Kristo kapag tayo pinag-uusig. Pinagpala kayo kung kayo inaalimuro ng mga tao at pinag-uusig at pinagwiwika ng lahat ng uri ng masasamang salita, napawang kasinungalingan dahil sa akin. Pansinin nyo, sabi ni Kristo, may mga Kristiyano na makakaranas sila na murahin, pagwikaan ng masasamang salita dahil kay Kristo. Dahil Panginoon nila si Kristo. Dahil sumusunod sila kay Kristo. Dahil nabubuhay sila sa Panginoon. Anong sabi rito ni Kristo? Magalak at magsaya kayong totoo, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganyan din ang ginawa nilang pag-uusig sa mga propetang nauna sa inyo. So paano hinaharap ng Kristiyano, lalo-lalo na yung mga persecution sa mga hindi kumikilala sa Diyos? Abay magalak at magsaya tayong totoo. Huwag naman yung nakakaloko ka, no? Kumbaga inuusig ka na, niloloko mo pa yung umuusig sa'yo. Eh talaga lalong magagalit yun. Kundi you must have an attitude of rejoicing sapagkat naging kabahagi ka ng pag-uusig dahil sa iyong Panginoon. Now, tuloy tayo. Marcos 11:22, sumagot si Jesus sa kanila, manampalataya kayo sa Diyos. Ang ganda ng sinabi, no? Ang pananampalataya pala inuutos. Ayan, no? Manampalataya kayo sa Diyos. Ang context nito, may kinalaman po ito sa paghingi sa panalangin. Bakit? Kasi isa sa mga struggle natin kapag humihingi tayo, nawawalan tayo ng pananampalataya. As if yung hinihingian natin ng tulong, hindi kayang ibigay yung hinihingi natin. Listen, mayaman ang Diyos natin, makapangyarihan ang Diyos natin, soberano ang Diyos natin. Kung kalooban niya ang hinihingi mo, okay, ibibigay niyan. Let your prayer incline or be in tune, no, according to God's will. Kasi minsan yung hinihingi natin sa Diyos, talagang taliwas malayo. Dun sa kanyang kalooban sa atin, makamundo. Okay, para lang sa ating kalayawan. Aba, hindi didinggin ng Diyos yun. Basahin natin yung mga panalangin sa Biblia para matuto tayo ng tamang pananalangin at manalangin tayo sang-ayon sa kalooban ng Diyos. At ang Diyos ay malayang magbibigay sa atin. Pero mahalaga dyan, yung ingredient ng pananampalataya. Context nito, Mark 11, may kinalaman sa panalangin. Manampalataya kayo sa Diyos. Matthew 6:33, ngunit, hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katwiran at lahat ng bagay na ito idaragdag sa inyo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness in all these things. Yung bilanggit sa context ng Matthew 6, yung mga pangangailangan pang araw-araw, all these things shall be added unto you. Bakit? Kasi dito binibigyan ng emphasis na unahin mo muna ang Diyos sa buhay mo. Tandaan mo, alam ng Diyos yung pangangailangan mo. Okay? I hope lahat tayo bilang mga mananampalataya, early in our life, let's seek God in our life. At ito'y may pamamana rin natin sa ating mga mahal sa buhay. Next, Matthew 10:28. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa katawan, ngunit hindi makakapatay sa kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Kanya na makakapatay kapwa sa kaluluwa at katawan sa impyerno. Listen, meron tayong dapat katakutan. At ang dapat nating katakutan, walang iba kundi ang Diyos. Kaya lang problema sa Kristiyano ngayon, hindi takot sa Diyos, takot sa COVID. Natatakot sa COVID. Pero totoo yun, reality naman yan . Okay? Na yung fear, nag-i-exist yan sa atin. Kaya nga meron tayong mga babala na ibinibigay. At yung mga babala na yan, at mga precautionary measure, dapat sundin ng bawat mga mananampalataya. Pero listen carefully. Okay? Huwag kayong balutin ng takot sa buhay nyo na hindi na kayo makakalakad sa pamagitan ng pananampalataya. Tandaan nyo, ang Diyos nag-uutos sa atin, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. At ang daming pumapatay ng katawan. Context nito may kinalaman sa persecution. Context nito yung mga mananampalataya sa kanilang paghayop, pwede silang masaktan at mapatay ng mga umuusig sa kanila. Context nun. Pero ang daming pumapatay sa katawan . Isa sa pumapatay sa katawan, sakit. Okay? Pero wag mo itong katakutan kung ikay nasa kalooban ng Diyos. At wag mo itong katakutan na siyang magiging inactive ka na pagdating sa buhay mo. Naalala niyo yung mga, ako minsan pag nakakapanood ako ng yung pusa na natakot sa aso. Ang sarap-sarap nung kain ng pusa, bigla may dumating na aso na talaga tulo pa yung laway. Nakita ng pusa, parang na inactive siya, na-shock siya, hindi siya makakilos. Kung anong gagawin niya. Well, wag tayo maging ganon.
Tandaan natin, no? Ang makapagtataboy sa takot, yung pananampalataya sa Diyos. Okay? At ako'y naniniwala na sa ating kapanahunan, isa yan sa mga pinagdadaanan, maging ng mga Kristiyano sa ating buhay. Okay? Yung preservation ng ating buhay. Pero tandaan natin, ang Diyos ang may hawak niyan. Kung si Bitoy nga, namamangha ako rin sa sinabi ni Bitoy, no? Paano siya nahawa ng COVID, hindi niya alam kung paano. Masyadong mahigpit naman yung protocol na sinusunod nila sa kanilang bahay. Masyadong mahigpit yung sinusunod nilang protocol sa kanilang bahay. At hindi niya alam kung paano siya nagkaroon ng COVID, paano nakapasok sa bahay yun. Well, isa sa mga source niyan, mahilig ba kayo mag-order kung saan sa labas-labas? Ngayon, dami nag-o-order ng pagkain, nag-o-order ng kung ano-anong mga gadgets no, sa bahay na gamit natin. Okay? Kahit malinis yung bahay mo, kapag yung mga in-order mo, na mishandle yon at yung mga nagdi-deliver, may karga na ng sakit. At hindi ka maingat sa pagkuha ng mga delivery mo, pwede doon manggaling yung COVID mo. Pwede manggaling doon yung sakit mo. Okay? At yun nga lagi kong bilin, kahit anong linis natin dito sa bahay, kahit anong ingat tayo sa bahay, nandun pa lang tayo sa trangkahan ng pinto ng bahay, inuhubad mo na yung t-shirt mo, okay? May short ka sa loob, inuhubad mo na yung pantalon mo, para lahat yun nasa bahay, tapos isprayan mo pa ng Lysol. Pero kung o-order tayo ng kung ano-ano dyan sa labas, and then i-deliver sa bahay natin, hindi man lang natin lilinisin, isprayan, hindi natin alam kung sino yung mga humawak nun, baka yun ang source ng sakit natin sa loob, na dapat maging wise din tayo, hindi ba? So makikita natin, mga kapatid, ang mapagtagumpay nating pananampalataya, no? May pagsunod tayo sa Panginoong Diyos. Lucas 6:38, magbigay kayo, at ito ibibigay sa inyo. Mabuting sukat, siniksik, niliglig at umaapaw sapagkat ang panukat na inyong ipinansukat ay siya ring panukat na gagamitin sa inyo. May kinalaman ito sa pagbibigay. At ang uling-uli, Gawa 20:25, nagpakita ako ng halimbawa sa inyo sa lahat ng mga bagay sa ganitong pagpapagal at dapat kayong sumaklolo sa mahihina. Dapat ninyong alalahanin ang salita ng Panginoong Hesus na siya ring may sabi, lalo pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Mga kapatid, nakita natin sa ating pag-aaral, no? 2 punto lamang yung ibinigay ko sa inyo. Kaya lang yung first point na nakita natin kanina, ang nananampalataya na si Jesus ang Mesiyas ay may kapanganakang mula sa Diyos. Ang may kapanganakang mula sa Diyos, ikalawang punto, ay may katibayang nakikita. At ang unang katibayang nakikita sa Kanya, yung pag-ibig sa Diyos at yung pag-ibig sa kapwa. Yung ikalawang katibayan na nakikita sa Kanya, yung sumusunod siya sa utos ng Diyos. Yung ikatlong katibayan na dapat makita sa Kanya, ang pananampalataya niya ay mapagtagumpay. Next week po, ipaglilingkod ko yan. Kasi yung subpoint na yon, no? Nagtatagumpay siya, okay? Sa pananampalataya, bilang katibayan, ipakikita ko sa inyo, saan-saan siya mga nagtatagumpay. Saan-saan yung mga bagay na idinaig niya sa kanyang buhay. Yan po ang ating ipaglilingkod next week, na sana makapiling muli kayo natin sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pagdalo. Umaasa po ako na next week magkita-kita tayo muli. No? Manalangin po tayo, let us pray. Ama namin Diyos na nasa langit, kami po lubos na nagpapasalamat sa iyo. Pinupuri ka namin, dinadakila sa iyong kagandahan, loob at kabutihan. Alam namin, Panginoon, sa ganang aming sarili, wala kami magagawa kung wala kang tulong sa amin. O kung kaya man namin sa sariling lakas, talino, makagawa ng bagay sa iyo. Pero alam namin, kung ito'y gagawin namin sa ganang lakas, talino at galing namin, mauwi lamang ito sa wala, Panginoon, dahil hindi ito sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na nasa sa amin. Ama, tulungan mo po ang bawat kapatid kong narito. Ikaw ang patuloy na magbigay ng ibayong tulong sa kanila, hindi lamang sa kanila, kundi ganun din sa kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, nagpapasalamat akong lubos na narito sila, handang sumuporta sa gawain mo, handang itaguyod sa pamagitan ng kanilang presensya, naway gawaran mo ng habag yung mga mahal nila sa buhay, na alam ko gusto rin makapunta rito sa church, dala ng sila'y nag-aalaga ng mga bata na sensitibo, Panginoon. I just pray, O God, that they were able to listen to the Word of God and be encouraged. At in the long run, Lord, kapag dumating na yung panahon na maluwang na
at meron na kaming panlaban. Naway lahat kami magkasama-sama bilang mananampalataya, bilang iglesia. Hinahangad ko, Panginoon, na makita ang lahat ng mga kapatid sa hinaharap. Alam ko maraming kapatiran na sa mga oras na ito, gusto nilang makapanambahan. Kaya nga lang dala, Panginoon, ang kanilang mga pre-existing na karamdaman, ito ang pumipigil sa kanila. I just pray they can join us, Lord, kahit sa mga live streaming na ganito. Ang dalangin ko lamang, Panginoon, naway wag silang balutin ng takot, palakasin mo ang pananampalataya nila, naway magawa pa rin nila yung kanilang mga Christian responsibility, kahit sa kanilang mga tahanan, mga pagtulong sa kapwa at pagpakita ng pagmamahal dun sa mga taong nangangailangan nito. Salamat sa oras nito, salamat sa mga kapatid, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang hapon sa inyong lahat. Ganito po ang gagawin natin, no? Magpe-pray tayo ng ating offering, and then isama mo na, Jeff, yung closing prayer. Okay? Pagkatapos ng offering natin. Salamat, Brother Jeff. He is alive kasi last week talagang may bato siya. Ang daming bato nito sa katawan eh. So, just pray for him. Okay, Brother Jeff, can you pray for the offering and closing prayer na rin? Amen. Sige po. Okay. Okay, church, maraming salamat at nagkasama-sama tayo ngayon. And you're dismissed. Kung ayaw nyo pang umuwi, dito muna kayo. No? Marami pong salamat. Bilangin mo lang yan. Okay. Huwag muna kayo umuwi. Total, hindi naman tayo napakarami dito. So, let's fellowship.